ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gitna ng masalimuot na ugnayan, unti-unting nahahayag ang isang nakakabahalang katotohanan. Isang pagkakatulad. Isang anino. Isang siklo na tila ayaw nang matapos. Mag-ama, Paulo at Greg. Sa bawat kilos ni Paulo, sa bawat desisyong kanyang ginagawa, naroon ang refleksyon ni Greg. Isang lalaking hindi marunong makontento. Isang lalaking laging may hinahanap. Kahit nasa harapan na niya ang sagot. At iyon ang nakakatakot. Dahil ang nakaraan ay unti-unting bumabalot sa kasalukuyan. Hindi nagkamali si Regina. Hindi siya nagduda. Hindi siya nag-atubili. Matagal na siyang nakamasid. Matagal na niyang binabasa ang galaw ng pamilya. At ngayon, ramdam niya ang papalapit na pagbagsak. Ang pagbagsak ng relasyon ni na March at Paulo. Sa isang mabigat at hindi maiwasang pag-uusap. Hinarap niya si March. Si March. Ang babaeng kumakapit pa rin. Ang babaeng pilit inililigtas ang pag-ibig. Kahit unti-unti na itong lumulubog. Bawat salita ni Regina. May bigat. May babala. May katotohanang masakit tanggapin. March, kung patuloy mong babaliwalain ang pangangailangan ni Paulo. Isang saglit na katahimikan. Darating ang araw hahanapin niya ang kulang. At mas masakit. Maaaring sa iba niya iyon matagpuan. Hindi galit ang kanyang tinig. Hindi paninisi. Kundi katotohanan. Malamig pero matalim. Ngunit si March, pinili pa rin niyang magtiwala. Pinili niyang manatili. Pinili niyang unawain si Paulo. Kahit siya na mismo ang unti-unting nababasag. Sa bawat gabing magkatabi sila. Ngunit tila magkalayo ang puso. Hinahanap niya ang dating Paulo. Ang lalaking minahal niya ng buong buo. Hindi niya alam. Habang siya ay lumalaban, si Paulo, unti-unti nang bumibitaw. At tuluyan nang nahulog. Sa iba, sa kabilang banda, tahimik, maingat, ngunit mapanganib. Umuusad ang lihim na ugnayan ni na Paulo at Thea. Sa bawat pagtatagpo, may kaba, may init, may tukso. Ang mga titig nila, punong-puno ng lihim. Ang mga ngiti, may kasamang kasalanan. Unti-unti nasanay si Paulo. Sa presensya ni Thea, sa atensyon nito, sa init na matagal na niyang hinahanap. At si Thea, sa kabila ng sariling relasyon, sa kabila ng mga responsibilidad, nahulog din. Sa ipinagbabawal, sa piling ni Paulo, nakakalimutan niya ang lahat. Ngunit ang kapalit, mga pusong unti-unting nasasaktan sa likod ng kanilang kaligayahan. Sa bawat sandaling magkasama sila, parang nawawala ang mundo. Ngunit ang totoo, may aninong sumusunod. Anino ng kasinungalingan. Dahil ang relasyong itinayo sa pagtataksil. Hindi kailanman magiging matatag. Sa bawat yakap, may takot. Sa bawat halik, may pangamba. Dahil alam nila, anumang oras, maaari itong mabunyag. Samantala, si March, patuloy na lumalaban. Lumalaban sa sarili. Lumalaban sa sakit. May mga gabing hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinatanong, saan ako nagkulang? Pinagmamasdan niya si Paulo habang natutulog. Tahimik. Parang walang itinatago. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga lihim na hindi niya mabasa. At sa halip na sagot, pagdududa ang kanyang nakukuha. Ang puso niya, unti-unting nahahati. Sa pagitan ng pagtitiwala at ng katotohanang pilit ng lumilitaw. Ngunit hindi lang sila ang mailaban. Sa likod ng lahat, may isa pang pusong nag-aalab. Si Edward. Tahimik. Malamig. Determinadong kumilos. Ang sakit ng kanyang nakaraan. Hindi niya kailanman nakalimutan. Bawat hakbang niya.
May direksyon. Iisa ang layunin. Paghihiganti. Hindi siya padalos-dalos. Hindi siya nagmamadali. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw. Bawat kahinaan. At sa kanyang mga mata, walang puwang ang awa. Hustisya lamang. Kahit pa ang kapalit, ay pagkawasak ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang tensyon. Ang mga lihim, bumibigat. Ang mga kasinungalingan, unti-unting nabibiyak. At ang mga damdaming matagal ng kinikimkim. Malapit na. Malapit nang sumabog. Si Paulo. Nahahati sa pagitan ng responsibilidad at pagnanasa. Si March. Nasa bingit ng katotohanan. Si Thea. Nalulunod sa kasalanan. Si Regina. Nagbabantay naghihintay. At si Edward. Tahimik na naghahanda. Sa huli, hindi na tanong kung sino ang tama. O kung sino ang mali. Ang tanong, sino ang may lakas ng loob? Naharapin ang katotohanan. Kapag wala nang maitatago. Dahil sa mundong puno ng lihim. At pagtataksil. Bawat desisyon. May kapalit. At hindi lahat. Handang magbayad ng presyo. Hindi sa isang malakas na pagsabog. Kundi sa maliliit na bitak. Na matagal nang naroon. Ngunit ngayon lamang napapansin. Isang gabi. Tila karaniwan. Tahimik. Mabagal ang oras. Magkatabi sina March at Paulo sa iisang silid. Ngunit muli. Parang may pader sa pagitan nila. Paulo di. Mahina. Nag-aalangan. Isang tawag na puno ng pag-asa. Ngunit ang sagot. Katahimikan. Hindi siya nilingon ni Paulo. Hindi siya kinibo. At sa sandaling iyon, may kung anong naputol sa loob ni March. Hindi galit. Hindi sigaw. Kundi isang tahimik na pagkabasag. May iba ka ba? Diretso. Walang paligoy. At doon. Napahinto si Paulo. Isang segundo. Dalawa. Napakabigat ng hangin. Ngunit sa halip na katotohanan, isang kasinungalingan ang kanyang pinili. Wala. Isang salita. Ngunit sapat para mas lalo lamang masaktan si March. Dahil ramdam niya, hindi iyon totoo. Sa kabilang dako, si Thea, nakatingin sa kanyang telepono. Hinihintay ang mensahe ni Paulo. Isang simpleng "I miss you." Isang simpleng "nandito ako." Ngunit ang bawat minutong lumilipas, lalong bumibigat ang kanyang konsensya. Hanggang kailan? Tanong na hindi niya masagot. Dahil sa bawat sandaling kasama niya si Paulo. Alam niyang may inaagawan siya. Alam niyang may sinasaktan siya. Ngunit bakit? Hindi siya makaalis? Bakit kahit mali? Pinipili pa rin niya. Samantala, sa dilim ng isang silid, nakaupo si Edward. Tahimik. Nakatitig sa mga litrato sa harap niya. Mga mukha. Mga pangalan. Kasama roon. Si Paulo. Si Greg. At ang mga lihim na matagal nang nakabaon. Panahon na mahina niyang bulong. At sa unang pagkakataon, may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Ngunit hindi iyon saya. Kundi babala. Kinabukasan. Nagising si March na may mabigat na pakiramdam. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, nagpasya siya. Tahimik. Pero matatag. Habang si Paulo ay abala. Lumabas siya ng bahay. Walang paalam. Walang paliwanag. Ngunit sa bawat hakbang niya, may isang katotohanang unti-unting luminaw. Hindi sapat ang pagmamahal. Kung isa na lang ang lumalaban. Samantala, nagkita sina Paulo at Thea. Pareho silang tahimik. Parehong may iniisip. Paulo, tama ba to? Tanong ni Thea. Sa wakas, lumabas din. Ngunit si Paulo, hindi agad sumagot. Sa halip,
Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit. Parang ayaw na niyang pakawalan. At doon, lalo pang nalito si Thea. Dahil ang lalaking ito, hindi na niya alam kung sino talaga. Isang taong naghahanap ng pagmamahal, o isang taong sanay na manakit. At sa gitna ng lahat, si Regina, nakamasid pa rin. Tahimik. Mapagmatsyag. Alam niyang malapit na. Ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Ang sandaling wala nang maitatago. Dahil ang mga lihim, kahit gaano mo itago, laging may paraan para lumitaw. At kapag nangyari iyon, hindi lang puso ang masisira, kundi buong buhay. At habang papalapit ang araw ng pagbubunyag, isa-isa nang nagtatagpo ang landas nila. Si March, papalayo. Si Paulo, lalong naliligaw. Si Thea, nahuhulog ng tuluyan. Si Edward, handa ng kumilos. At si Regina, naghihintay na lamang ng huling sandali. Dahil kapag dumating iyon, wala nang makakapigil. Wala nang makakatakas. At ang katotohanan ay sisira sa lahat.